Jubilito TV Official. So, ayun. Ayun, sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, no? Mga kalingap at kabagis, no? At ang ating mga kalingap partners, ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At ganoon muli, doble ingat po tayo. Tayo po ay niraragasa ng bagyo. Lalong-lalo na po itong parte ng Luzon ngayon, mga kalingap at kabagis, no? Talagang marami po, lalong-lalo na sa Camarines area, Albay, Legazpi, Bicol, ang marami po ang nasalanta, no? Naapektuhan ng bagyong ito. Kaya nga po, doble ingat po tayo. Pagdasal na lang po natin yung mga kababayan po nating napinsala, no? At naapektuhan ng bagyong Christine, ika nga, no? Mga kalingap at kabagis, no? So ito na nga, mga kalingap at kabagis, for today's reaction video, gawin po natin ng reaction at pagbibigay ng opinion dito nga po sa sabihin na naman nating paninira, no? Mga kalingap at kabagis, paninira ng mga bashers at pamumuna ng mga bashers dito po, no, kay Rachel Morales, no. Sa community po ng mga Kalangga Nation natin diyan ay alam ko po na aware na po kayo dito sa issue na ito at ibibigay ko lamang po ang opinion ko dito sa mga bashers na ito kung bakit lahat na lamang po, no, ng kasulok-sulukan ng pagkatao ng mga individual, lalong-lalo na po kay Rachel, ay nasisilip po nila. So ito na nga, no, mga kalingap at kabagis, to give you a brief context regarding sa issue. Last 3 days ago, or 4 days ago, if I was not mistaken, mga kalingap at kabagis, no, nag-celebrate po ang one of the big sponsors ng Rochelle community, yung ProReps po, no, na kung saan ay nag-organize po sila ng gathering, handaan, yan mga kalingap at kabagis, no? Diyan po ginanap sa Daet. At dito po ginanap po yung anniversary, no, ng ProReps sa isang resort. So ibig sabihin, mga kalingap at kabagis, no, very simple logic. Resort po yan. So ibig sabihin, ang attire po natin dyan is all about swimming. Resort po yan eh. So ito na nga, syempre po, swimming yan, resort po yan, syempre po, nagsuot si Rachel ng naaakmang damit para po sa event na ito. Unfortunately, mga kalingap, mga Kalangga Nation natin, ay talagang hindi ko po alam kung bakit ang daming napapansin ng mga bashers. And again, mga kalingap at kabagis, ay si Rachel ay naging biktima na naman po, no, ng body shaming ng mga bashers, mga kalingap at kabagis. Kaya ito, para po asarin, alam naman po natin na si Rachel ay talagang immune na dito sa mga bashers na ito, no? The more you bash, the more Rachel make asar-asar with you. Kaya nga po talagang siguro darating sa punto na itong mga bashers na ito ay titigil na rin sa nakikinita ko dahil wala naman pong pinupuntahan yung pambabash na ginagawa nila kay Rachel. Kasi Rachel Morales, ang nagpatatag sa isang Rachel Morales bilang isang content creator ay mga bashers. Diba? Simulat sa pool pa lang, mga kalingap, mga Kalangga Nation natin, na si Rachel, nung viral, no? Nung viral pa po, no? Nung kasagsagan ng kanyang pagka-viral with Dodong Ruel sa Team Kalingap, ay pinuputakti na po ng bashers si Rachel. Noon, tahimik lang, dinadaan lang sa iyak. Pero, yun nga po, ang nagpatatag sa kanya, bashers po. Kaya nga po, inuunti-unti niya ng mga kalingap at kabagis na iparamdam sa mga bashers na kahit ano pong pambabash ang gawin ninyo sa isang Rachel Morales, ay hindi na po matitinag yung bata. So, to give you a brief context, mga kalingap at kabagis, regarding po dito. Ayan po, pasyalan po natin, no? So, Facebook niya, ay nag-upload siya ng mga simpleng picture lang, which is appropriate naman po, no, sa event. Diba? Tignan nyo po.
Kayo na po ang humusga, mga kalingap, mga kalangga nation natin, kung ano po ang mali sa suot ni Rachel. Diba? Akmang-akma lamang po sa event, sa location, diba? Mga kalingap at kabagis. Hindi ko po maintindihan sa mga bashers kung bakit po nasisilipan at nagagawan pa rin po ng issue in regards sa pananamit. Ito pong si Rachel. Kaya nga po, sa post niya sa kanyang official YouTube channel, lalo niya pa pong inasar. Tama, di ba, mga kalingap at kabagis? No? Lalo niya pang inasar ang mga bashers by posting lang naman po yung mga, di ba, pang-asar. Ang tawag dito? Pang-asar na mga posts, di ba, dedicated sa mga bashers, no? At ang caption niya pangat po dito, mga kalingap at kabagis, more bashers, more revenue. O, di ba? Mga kalingap at kabagis. O, sige nga. Eh, kung ikaw na bashers ng Rachel, ay talagang, di ba, pag-inggit, pikit na lamang po, no? Mga kalingap at kabagis at mga kalangga nation natin. At dito naman, sa sumunod, ay naman, sabi niya, Slay Girls, tawanan ng mga bashers. O, di ba? Kasama niya naman po dito mga matubang siblings at ang kanyang pinsan. At ayan po, no? Di ba? Di asar na naman po ang mga bashers dito. Enjoy every moment, just chill and slay. Oh, ayan, mga kalingap at kabagis, no, di ba? Bashers pa more. Ano pong masasabi ninyo, mga bashers? At dito po sa kanyang live streaming ay ito na po. Kinuwento niya na po, mga kalingap, mga kalangga nation natin, yung regarding nga po dito sa issue nito. So, without further ado, pakinggan po natin si Rachel. Sa mga iba pa pong sa iba pa pong mga supporters po namin dyan. Ayan, kung may nag-comment pa po na nakita kayong Tariray Vlogs, ito po ay poser at yung ng kwento. Kasi kanina po guys, sinundo po ako ni Langga sa school. At ayan, kahit na kagigising lang niya at pag-withdraw lang niya is sagang pinuntahan niya ako sa school. Ang dami-daming gumagawa talaga sa atin ng mga issue-issue guys. Super! Halos hubaran na tayo sa social media. Halos ipakita na lahat-lahat. Magawa lang talagang siraan ako guys. Napaka-ano nang ginagawa nila guys. Ang swerte-swerte nyo talaga at hindi ko pa kayo sinasampulan. Hintayin nyo lang. Malapit na yan. Hindi po yan hindi po yan pananakot. It is a warning sa mga bashers. Ano po ba ang ibig sabihin ni Rachel dito, mga kalangga nation natin? Wala pa siyang sinasampulan in legal terms. Pero konting-konti na lang, no? Sa mga bashers. Pasok po kayo sa banga, sa mga pinaggagawa po ninyo. Hindi po kayo maliligtas sa cyberbullying or sa cyber libel na pwede pong ikaso sa inyo, sa inyong mga pinaggagawa dito po kay Rachel Morales. Grabe yung pagbabody shame, pati yung kahit hindi naman nakahubad is talagang huhubaran ka guys. Yung pag-i-edit na ginagawa nila po, no, mga kalangga nation natin ay grabe po. They took an extra effort para po i-edit yung mga picture ni Rachel, no? They kinakrop po nila yung head, then pinapalitan ng panibagong katawan just to make Rachel, no, na kahiya-hiya po, no, sa social media, di ba? Sino naman pong nasa tamang pag-iisip at tamang pag-iisip na individual na magpo-post po ng mga ganung bagay? Wala po, no? Di ba? Kaya 100% edited ang picture, and at the same time, one of the reason kung bakit po nila ginagawa ito ay siguro po na-insecure sila kay Rachel dahil wala po silang ganung ganung klaseng figura ng katawan. Kaya po nila ginagawa ito. Shame on you! Grabe. Nag-iipon lang po ako ng maraming sa kanila.
Actually, parang narinig ko na kay Dodong Roel ito noon, one of his live nga, no, na yung mga nakausap na siya in legal terms regarding po dito sa mga bashers na ito at mga taong alam niyo na, nagtutok ng extra effort para i-edit yung mga picture at gawing kahiya-hiya si Rachel sa platform, ay sinabihan na po siya na dagdagan pa, no, para mas mabigat po yung kasong pwedeng isample dito po sa mga taong ito. And take note, baka iniisip ninyo hindi kayo matitrace kahit gumamit pa po kayo ng dummy account, no. Nowadays, yung pong technology on identifying IP address sa mga nag-upload ng mga video ay napakadali na pong gawin, no. As technology evolve, ay talagang napakakwan na po, no? Napakadali na po. Kaya wag po tayo magpakampante sa mga ginagawa natin, no? Dahil kahit sabihin mong hindi mo yan personal account, dummy account lang yan, napakadali na pong i-trace kung saan nanggaling yung upload video or upload photo na yan, na edited, matitrace at matitrace po kayo. Nag-i-evolve ang technology, di ba? Kung dati po ang cellphone may keypad, ngayon wala na. Ganun lang kasimple yun. Yun lang po yung pinaka-layman's explanation or terms na pwede po natin gamitin kung gaano po kabilis nag-i-evolve ang technology at gaano po kadali ngayon matrace yung mga bagay-bagay, no? Feeling ko hindi naman matanda ang gumagawa niyan. Siguro mga nasa 30, 40, yung hindi man siguro umabot ng 50 ang gumagawa niyan. Grabe yung ginagawa. Para silang wala silang alam niyo po yun, parang wala silang kapamilya na babae na ganun. Hindi nila iniisip na yung ganun ba? Yung ganun. Correct, no? Mga kalingap at kabagis. Tama po si Rachel dito. Kumbaga, hindi nila iniisip na kung ilugar ko kaya yung sarili ko kay Rachel, meron akong anak na babae. At yung anak kong babae ay ganito ang gagawin. Ano kaya ang mararamdaman ko bilang isang kapamilya, isang kamag-anak? Diba? Hindi nila iniisip yun. Kasi nga, ang mindset nila is makasira lamang ng pagkatao, ng personality ng ibang tao. Ng pag-iisip. Kasi ang common sense naman sana ginagamit. Yung common sense ba, sana ginagamit. Kasi, sayang naman yung pinag-aralan nyo guys kung hindi nyo gagamitin. Alam nyo, mga Kalangga Nation natin at mga kalingap, no? Minsan pa nga, no? Yung pang walang pinag-aralan, ang masasabi po nating may dignidad, may prinsipyo, at mayroong pagkatao. Kumpara po sa mga edukado, may bachelor degree, may masteral, may doctorate, di ba? Mas makatao pang, makahalubilo yung mga taong hindi po kinapos sa pag-aaral, no? Mas malalim yung kanilang pag-unawa, no, sa mundo kumpara sa mga taong nagpakadalubhasa at nag-aral di umano, no? Kumbaga parang label lang no? Label lang po yung kanilang degree na masasabi. Para lang masabing, college graduate ako, degree holder ako. Pero by the end of the day, yung pagkatao ay mas masahol pa po sa walang pinag-aralan. Gagamitin sa tama. 'Di ba? Nasa resort ka, anong susuotin mo? Magpapajama? Nakapangtulog? Naka-long sleeve? Naalala ko yata nung tumakalingap at kabagis, no? Parang nung, correct me if I'm wrong, no, mga Kalangga Nation natin. Nung si Rachel, nung nagkaroon din ng gathering, nagkaroon ng picnic ba sa ilog, kung di po ako nagkamali. Nakapajama siya at that time. Grabe yung bashing grabe yung bashing din na nakuha sa kanya noon. Sinasabi na hindi daw po appropriate sa lugar, hindi daw po appropriate sa occasion, bakit pajama ba yun or something, long pants na sinuot niya at that day sa picnic na yon. Grabe din po yung pambabash. Pero ngayon, sinuot niya yung tamang attire sa tamang event at sa tamang location, ay ganun pa rin, binash pa rin, no, mga Kalangga Nation natin. Bakit yun ang hindi ko po maintindihan sa mga tao ito? Na talagang hindi mo alam kung
ikaw na isang Rachel Morales ay hindi mo na alam kung saan mo ilulugar yung sarili mo, di ba? Grabe naman po. Naka-jacket, nakapantalon. Natural, magsusuot ka ng ganun. Kasi maliligo. Tsaka anong pake nyo hindi naman kayo yun. Kami yun. Tsaka isa pa, kaya namin dalhin yung sinusuot namin. Exactly. Yung iba nga, guys, yung iba nga manamit pag naligo, mas grabe pa. Kami nga naka-short, nakapang ganun lang, ang dami nyo na agad sinasabi. Yung iba mas malala pa kaysa sa amin. Ano bang mali sa suot namin, guys? Wala. Sa iba, wala naman pong problema. Kasi yung iba lang talaga is napaka-conservative sa kung ayaw nyo sa amin, okay lang din naman po yun. Wala naman po kaming problema doon. Kung ayaw nyo sa suot namin, ay okay lang naman po kung siguro po ay hindi nyo lang naranasan kaya ganyan kayo. Tama. Ay, naman pong itry yun kasi maganda, nakakaano siya. Alam mo yung, nakaka-boost yung confidence mo sa sarili. Confidence. Talagang, as in, meron kang, merong good impact ba? Kasi guys, nagkakaroon kayo ng confidence sa sarili. Mas nabuboost siya. Hindi siya hindi siya yung ganun lang. Natural. Correct. Guys, nasa tayo, resort. Ganun talaga ang susuotin natin. Kasi, exactly. Siyempre, nasa tamang lugar naman yung pagsuot, guys. Hindi naman siya na sinusuot lang kung saan. Hindi naman namin sinusuot lang na maglalakad kami sa kalsada na ganun ang suot. Nasa tama kaming lugar, guys. Kaya, huwag kayong ganyan. Buksan nyo yung isip nyo. Ang isip ginagamit, hindi nasa paa. So, yun ang maaling amat kabagis, no? Napakalinaw naman, diba? Straight to the point yung paliwanag ni Rachel regarding po dito sa mga bashers, no? Yung sinuot na damit, naaakma sa location, sa event, diba? At nowadays, maaling apat kabagis yung mga ganitong klase ng outfit, no? Mas grabe pa nga yung mga iba. Yung mga kabataan ngayon, mas grabe na. Kasi mas na sila mas liberated na sila. Just subukan ninyong pumunta sa US, subukan po ninyong pumunta ng parting Europe, 'di ba? Baka mas grabe pa yung makita niyo diyan. Baka mas lalo po kayong mainis ng mga bashers kung ganoon ang makikita ninyo. Kasi po at this modern age of time, ika nga, ay masyado na pong liberated ang takbo ng pag-iisip ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Tayo lang dito sa Pilipinas na dami-dami pa rin conservatives, di ba? Na kung saan ay talagang gusto po nila, ang kailangang kon natin is kagaya noon, di ba? Kapanahunan ng mga lolo't lola natin. Kailangan ganun, i-preserve natin. Which is, hindi na po mapipigilan yung liberty or yung pagiging liberated ng mga kabataan. Di ba? As long na hindi po sila nakakasira or hindi po sila nakakatapak ng dignidad ng ibang tao, go, di ba? Gora tayo diyan, di ba? Mahaling apat kabagis. Kaya sa tingin ko po, no, sa mga bashers, it's about time na kayo po ay may kwan na rin, mag-evolve na rin. Kung sa panahon nga, ano ba 'yun? Yung evolution ng tao at ng unggoy. No? Yung unggoy nga, sabi nga po doon sa theory, kung yung unggoy nga ay nag-evolve for being a human, di ba? Kayong mga bashers, kailangan mag-evolve na rin kayo para maging isang decent at masasabi po natin mas productive member ng community. Dahil kung patuloy nyo pong gagawin yan, ay wala po kayong ibang pupuntahan kung hindi sa Stone Age lang, di ba? Panahon ng kopong-kopong, hanggang dun lang kayo. Wala kayong ibang pupuntahan. Maaling apat kabagi, stop body shaming and stop editing picture para lamang po makapanira ng kapwa. Dahil wala kayong pupuntahan dyan. By the end of the day,
pagtulog ninyo, bago nyo ipikit ang inyong mga mata, sasabihin ninyo sa sarili ko, ano ang na-accomplish ko sa araw na ito? Tapos papasok lamang yung mga negativity na ginawa ninyo sa araw na ito. Di ba? Ipipikit nyo ang mata ninyo na walang positive na nangyari sa inyong buhay, puro negativity. Kaya pagkising po ninyo sa umaga, ganun at ganun pa rin ang mararamdaman ninyo. Di ba? Negative energy na kung saan ay wala pong pupuntahan. So yun mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. Muli po, papalala po ang inyong host sa mga hindi po na-subscribe sa channel ko yung Val Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag. Sama na po natin si Rachel Morales Vlogs, mga kalingap at kabagis, supportahan po natin, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi po nakasubscribe sa channel po ni Jubilito TV Official ay pakita mo pong subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, paki-follow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ang Buhay, Aking Gabay, at isa pa po, yung isa po, Jubilito TV Official, no, mga kalingap at kabagis, no? Supportahan din po natin, follow and like mga kalingap at kabagis. So yun, hanggang dito lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cause at ng Karepa Year 2024. As I always say, mga kalingap at kabagis, no? Peace, God first. God bless po. Bye!